Okay, magandang gabi ng kababalaghan sa inyong lahat. Ito pong muli si Elvira na nagbabalik muli sa inyo para sa ating talakayan ngayong gabi. Ang topic natin ngayong gabi ay tungkol sa faith healing ni Madam Ice Gabriel na isang admin creator ng Apo Inyong, manghuhula at nanggagamot at isa rin siyang tarot card reader, gabay ng kapalaran, at isa ring paranormal expert. So, ang topic natin ngayong gabi is about faith healing. Okay? So, Madam Ice, magandang gabi sa iyo at mabuti at napagbigyan mo ulit ako na makapag-guest ulit sa aming programa. Magandang gabi din po. Yes. So, baka meron kang gustong sabihin sa ating mga audience bago tayo magsimula sa ating topic. Okay po, marami din nga. Okay. Ang nais ko lang pong sabihin sa ating mga manonood ay lawakan natin ang ating isipan upang masigit natin maintindihan ang about sa healing. Kasi mas maraming hindi naniniwala pero sabihin na natin katotohanan. Okay. So, ang topic natin ngayong gabi, Madam Ice, is about faith healing or in short, faith healer. Kasi yun ang mas kilalang term sa atin ngayon, di ba? So, may question lang ako. May una akong question sa iyo, Madam Ice. Paano ka napunta sa pagiging faith healer? Okay, ganito po yun. Totoo niyan, hindi po talaga ako faith healer na wala akong ano sa faith healer. Although nakikitaan na nila ako nung bata pa ako na ako'y may kakaiba sa ibang nilalang na hindi na may nakikitang kasama, may nakikitang kausap. Pero hindi ko agad, ini-ignore ko po yun. Nag-start po ito noong dumating ang punto na ang kapatid ko ay na-ospital, nag-agaw buhay. Okay. Bakit na-hospital yung kapatid mo? Anong naging sakit? Okay, ang sakit po ng kapatid ko, inflam siya, yung nagbuntis ng anak na hindi man lang niya alam. Tumaas po kasi ang dugo. Meron bang gano'n? Hindi, syempre malalaman mo na pag buntis ka, hindi ka re-reglahin or hindi ka dadatna ng monthly period mo, di ba? Hindi. Nagbuntis po siya, pag nanganganak, tumataas po ang dugo. Kaya po nagkaroon po siya ng inflammation. So, ano nangyari nung nagkasakit yung kapatid mo? Ganito po yun. Actually, nag-umpisa ang paggagamot ko noong December 27, mismong kaarawan ko po. Mismong kaarawan ko yan. Noong December 25, dinala namin ang kapatid ko sa ospital. At yun nga, ang sabi ng doktor, kailangan ng lagyan ng mga tubo. And then, nilagyan nga ng tubo, pumirma ko, pati ang tatay ko. Nag-umpisa po yan noong 26, ang tumawag sa akin ng tatay ko, na sabi niya sa akin na kailangan ka pumunta rito sa ospital dahil kailangan ng pirma mo. Dahil ang aalisan na raw ng tubo, ang kapatid mo. Hindi na raw kasi kaya. Wala na raw response, walang malay, wala na. Ngayon, nag-start ito sa isang himala ni Santo Niño. Yun po ang aking gabay. Ito yung nasa likod ko po. Yan po Santo Niño yan. At tinawag niya po ako noong 27 ng umaga. Sinitsitan niya po ako at ang sabi niya po sa akin, Kuya, wag kang maghinawa at umiyak ng umiyak. Meron kang gagawin at kailangan mong tuparin. Ito ay kailangan mong gawin dahil meron kang mission sa gagawin sa mundo, sa buhay mo. Then sinabi niya sa akin na lumapit ka sa akin, ihaplos mo ang dalawa mong kamay at ang sa kamay ko at ang sinabi niya ay ganito, tanda ko pa. Ihaplos mo sa iyong kapatid ang iyong kamay na nagliwanag at hingin mo ang dasal ng taimtim sa pananampalataya at paniniwala sa Diyos na siya'y gagaling at muling makakakover. Although hindi ako naniwala dahil syempre baka namamalikmata lang ako or baka natetense lang ako sa nangyayari. Hanggang sa nakarating ako ng ospital, naglalakad lang po ako. Naglakad lang ako hanggang sa dumating ako ng ospital mismo. May sumitsit sa akin sa chapel na simbahan, isang sa Santo Niño. Ang sabi sa akin ganito na, huwag mo pong kalimutan ang biniling ko po. Ngayon, nandun ako sa sabi ko sa nurse station, ako po yung kapatid ng pasyente na aalisan nyo na po ng tubo na kailangan ipahinga na po yung kapatid ko.
Ang sabi sa akin, teka na, maghintay po kayo dahil ang doktor ay nasa operating room. Hintay lang po kayo, puntahan niyo muna po yung kapatid niyo. And then, nangyari po yun, napupunasan ko, sabi kasi ng mga katabi ko sa ospital, punasan mo na kapatid mo para maayos siyang lagutan ng hininga, malinis siya. Umiiyak po ako noon. Hanggang nang umiiyak ako, pumunta ako ng banyo, nakita ko po ang reflection ng mahanap ko ang Santo Niño na siyang alaga ko. Ngayon, ang sabi niya sa akin, wag mong kalimutan kuya na gawin yan. Na wala naman sa ko, hinihimas-himas ko yung kapatid ko, nagpaalam ako, kalikan ko, pinunasan ko yung mukha, ng kamay ko, ginanong-ganon ko, hinapos ko. And then, 3 minutes or 5 minutes, biglang nagkamali at nagsalita. Although may tubo yun, nakapagsalita siya, nagpahingi ng tubig. Doon po lahat nagsimula ang lahat. At kinabukasan, nakalabas na po siya ng normal. So, ibig sabihin, balik tayo dun sa nakausap mo si Santo Niño para maliwanag lang dun sa ating manonood. Maliwanag din sa akin. So, ibig sabihin, gising ka nung nagkausap kayo? Opo, gising po ako. Gising na gising. Nasa simbahan ka ba nun? Nung nakausap ko ang Santo Niño, unang kausap ko dito sa bahay namin. Nasa bahay namin, nasa mga lola ko noon. Dahil nasa aking tumpuon na to, aking po yan pinagawa. And then, ang pangalawang kausap ko, yan mismo, yung Santo Niño na... Opo, yun nasa likod ko po. Siya po baka mismo pwede natin maipakita si Santo Niño? Opo, sige po, pwede po. Ayan po siya. Ayan. Okay. Siya mismo yan. Opo, siya po mismo yan. Siya po yung mismo nagmilagro sa akin ng year 2005. Ano yan? Binigay sa'yo? Binili mo? O paano mo siya? Pinagawa ko po siya. Nangyari po yan, year 2000, nung pinagawa ko po siya. Araw-araw po nananaginip po ako na isang bata na talagang naglalaro, nililigtas ako sa panaginip, sa mga bangungo, talagang nililigtas niya ako. Tapos ang sabi niya sa akin, bigyan mo ako ng isang luklukan, ipagawa mo po ako kuya ng luklukan para makasama kita. Kasi matagal na kitang gustong makita at makasama. Ngayon, nag-ipon ako ng pera dahil may trabaho naman po ako ng mga panahon na yun. Pinagawa ko po siya unti-unti. Binayaran ko ng unti-unti. Hanggang sa nagmilagro na nga po siya noong 3 araw pa lang siya sa bahay. Ang unang napansin ko sa kanya is nakangiti. Hindi naman siya nakangiti nung pinagawa ko. Tapos nagulat ako, nginitian ako at para akong malit mata, hinawanan niya pa ako. Yan po unang milagro niya sa akin. Okay. So, yan. So, anong year yon nung nagmilagro siya sa'yo? Anong taon? Year 2005 po. Matagal na rin. So, matagal na kasi nang pinagawa ko yan, year 2000. So, balik tayo dun sa hospital na nung hinawakan mo nga yung kapatid mo sa pamamagitan ng palad mo, sabi nga ni mapaghimalang Santo Niño mo, anong sabi ng mga doktor? Siyempre, chinek nila yun. Yun nga po, milagro. Nagkagulo. As in talagang lahat ng mga nurse at doktor nagkagulo doon. Dahil imagine na tatanggalan na nila ng tubo. Bigla pang nabuhay. At kinabukasan, naka-recover agad. Nalabas namin ng ospital. Okay. So, ibig sabihin, nagtaka talaga sila bakit biglang gumaling. Opo, yun talagang milagro. Yun nga rin nasabi ng doktor, milagro nga daw. So, after nun, syempre, dahil may mga nakakaalam na nagkasakit yung kapatid mo, malalaman din nila na ikaw ang dahilan kung bakit siya gumaling. Meron bang, paano nasundan yon yung panggagamot mo? Maliban dun sa paggamot mo sa kapatid mo. Opo, nasundan po yun sa taong hindi ko kilala. Nagulat ako, may pumunta sa aming pasyente na hindi ko naman siya kilala. Isang matandang babae na may hawak na bata, ako niya daw po yun. Mga panahon na yun, nagkatrabaho ako, sabi sa akin, hinahanap po ako, tinanong ako sa lola ko. Ang sabi sa akin ng lola ko, anak, naggagamot ka ba? Naghihilot ka ba? Sabi ko, hindi nga po ako marunong manghilot. Hindi nga po ako marunong maggamot. Sabi niya, bakit hinahanap ka ng matandang babae at ako niya raw pagagamot sa hilot? Kaya nung sabi mo, hindi ako yan. Sabi mo, hindi ako marunong maggamot. Sabi niya, hindi raw siya alis. And then hindi niya nakikita at nakakausap. Kaya napilitan po akong bumaba. Ang hilot ko is hilot bahala na. Pero mingi ako ng
na ano kay Santo Ninyong, Inyong tulungan mo ko ha, kasi baka tayo mapahiya tayo dito. Tapos yung matanda, tinatanong ko yung matanda habang inihirit siya, at ang sabi niya sa akin, ikaw yung inano sa panaginip, taga ganitong lugar ka raw, taga palengke ka daw, yung itsura mo sinabi, kaya tinanong kita, pinagtanong talaga kita, at nagtataka ka hindi mo ko kilala. Kaya nung time na yun, sobrang kilabot ko, kasi hindi ko talaga kilala. At wala akong idea o may nagsabi na ako ngayon nagpagaling. Pero binaliwala ko yun. Pero dumaling ng 1 linggo at ang sabi sa akin, yung apo ko magaling na. Pero yung matandang yun, nung tinanong ko, matagal na pa lang, hindi nakakatayo. Means talaga, ewan ko kung ano na yun, milagro ba yun, o sinubok lang ako ng Diyos, kung ako'y tatanggi, o maaaring yung sa kakayahan ko, sinubok niya. Kung maaaring ugali ko, siguro binigyan niya ako ng pagsubok ng panahon na yun. So, yun, gumaling din yung matandang nagpunta sa'yo? Opo, yung bata ko, yung apo niya. Yung apo niya. So, anong sakit ng apo niya? Namamaga po yung likod at inuubo. Ubo ng mga panahon na yun. Bakit nagkaganon? Sabi daw po, naligo lang ng ulan, kaya daw gano'n, tapos tumama yung likod. Hindi ko na ganong inalam dahil nga po, syempre, parang yung mga panahon na yun, aminin ko man o hindi, baliwala sa akin dahil parang hindi pa ako aware o wala pa akong idea. Although may sinabi na sa akin ni Inyong na may hihingin siyang kapalit na pagdaling ng kapatid ko, may isa akong hihingin sa'yo na kapalit, isang mission na dapat mong gampanan. So malamang yun, yung bata. Maaaring yun na po yun. Okay. Kasi magtataka ka, paano kanila nakilala? Bakit yun hindi ka pa naman bihasa sa panggagamot, di ba? So, totoo po yun. Paano nila nalaman yung ano mo? Hindi mo tinanong yon? Paano nyo ko nakilala? Paano nyo kami? Ayun nga. Tinanong ko po siya, sabi ko, paano nyo po nalaman tong bahay ko? At paano nyo po ako nakilala? At sinasabi nyo pong marunong akong manggamot. Alam mo ako, napanaginipan kita. Ginabi sa akin ng isang laki na puntahan daw kita sa ganitong lugar. At ganito ang pangalan mo. Kaya pinagtanong kita. Kaya nagtataka rin ng lola ko. Talaga hindi ko talaga ini-expose. Oo. So since 2005 hanggang ngayon, nagagamot ka. So that is 15 years na, 'di ba? Matagal na rin. Opo. Okay. So may pangalawa akong tanong sa iyo, Madam Ice. Yung pangalawa kong tanong is about kanino ka pala kumukuha ng lakas sa panggagamot mo? Okay. Kumukuha po ako ng lakas una sa mahal kong Santo Niño. Tapos, kinukuhanan ko rin po ng lakas ang mga buong pamilya ko na sa kanila nang gagaling ang lahat ng lakas ko, gabayan nila ko. Sa kanila lahat nagmula ang lakas ng loob. Hanggang ngayon, doon po ako kumukuha. Okay. Pero yung panggagamot mo, hindi mo talaga ine-expect na ganyan ang mangyayari sa'yo. Kahit nang bata ka pa, naisip mo ba na manggagamot ka? Although may nagsabi po sa akin ng mga ibang manggagamot na hindi ko naman kilala dahil kada magpapatawas ako, magpapahilit ako sa mga manggagamot, makapa ako manggagamot din, na sinasabi nila may gabay nga daw po ako at maaaring pagdating ng panahon, maaaring nga din isa akong spiritual na makakatulong sa mga tao. Pero in-ignore ko yun dahil siyempre gusto ko pong makaranas ng maging bata, maging maayos ang pamumuhay, normal. Kaya in-ignore ko nung 2005 lang doon lahat nagmula. At saka yung siyempre, gusto mong gumaling yung kapatid mo, di ba? Opo. Yun po ang talagang unang-unang mission. Okay. Yung third question ko, although siguro part na rin yun dun sa I think na maaring nasagot mo na pero ulitin lang ulit natin sino ang nag-influence sa iyo para tahakin ng ganitong profesyon? Okay. Then number four, marami ka na bang nagamot simula nung nag-start kang manggamot sa kapatid mo nung 2005 hanggang ngayon? Opo. So, 3 and 4 question.
Apo. Noong kung nag-umpisa po ako ng 2005, nasundan na po yan ng paggagamot sa may Valenzuela, na may Pasolo. Nasundan na po ng mga paggagamot yan, kung ano-anong klaseng gamot, at nasundan ng marami kong napagagaling. At yun din po ang nag-influensya sa akin para ipagpatuloy ko dahil alam kong marami akong natutulungan. Lalo na yung mga taong nadidepress na dahil sa kanilang karamdaman, nadidepress sa kanilang buhay. Kaya po, lalo po ako na-inspire na ipagpatuloy ang paggagamot. Okay. So, bale, yan yung naging kumbaga parang nag-influence na rin sa'yo para ituloy-tuloy mo yung panggagamot. Opo. Tama ba ako? Okay. Okay. So, ito namang pang sumunod na question ko, no? Although nasagot mo na rin yung number 4 ko na marami ka na rin namang nagamot ng mga pasyente mo. So, follow-through question lang doon sa number 4. Siyempre, lahat ng mga tao, sabihin natin, kumbaga, word of mouth yung, siyempre, pag gumaling ako, tatanungin, sino nagpagaling sa'yo? O si Madam Ay, saan siya nakatira? So, parang word of mouth. May mga pasyente ka bang mayayaman din na nagpapagamot sa'yo na hindi kayang gamutin ng traditional medicine o let's say, sabi natin even alternative medicine, hindi kaya silang gamutin. Kagaya ng, example, cancer. Opo, meron na po pangyayaring ganyan na talagang tinanggihan na may taning na ang buhay. Yes. Na talagang lumapit sa akin, siguro kawalan na rin nila ng pag-asa dahil na sinabihan na sila ng doktor na may taning na ang buhay. Kumbaga, suntok sa buwan ang ginawa nilang paglapit sa akin. Although ako, lumapit at naniniwala sila at nananampalataya, hindi ko po sila tinanggihan at hindi ko po sinabi na hindi ko kaya. Ang tanging binitawan ko lang salita at tingnan po natin ang aking magagawa sa pamamagitan po ng pananalangin ng taimtik sa Panginoong Diyos. Okay. Pero ilang session sila bumabalik sa'yo? Kumbaga, let's say, sabihin natin 7, 10 session. Ilang beses sila dapat bumalik sa'yo? Actually, wala naman po masasabi kung ilang beses. Habang gusto nila, lalo't kung magaling na sila. At kung okay naman, pabalik-balik sila, wala naman pong problema. Kasi nangyari naman po yun, minsan umaabot ng 3 beses silang ginagamot para maging maayos ng husto, para ma-confirm. Pero minsan bumabalik pa rin sila ng paulit-ulit para na rin magpasalamat ni mahal na po ang Santo Niño. So yung mga napagaling mo, as in totally talaga gumaling, hindi na bumalik ang sakit? Opo, kasi ganito po yun. Talagang isang masasabi kong himala, sa may barangay Pasolo sa Valenzuela, isang nag-aano yung nagsisisor kapag umiinom ng gamot. Siyempre, tatakot ako. Yun, tinanggihan na sa hospital yun, sa Chinese hospital, sa mga kilalang hospital. Mayaman po talaga, kilalang tao sa Valenzuela. Hindi ko na lang po babanggitin. Okay, ganito po yan. Ang sabi sa akin, kayang bang gamot itong lola ko o tiyahin ko na isang kaibigan ko, isang nananampalataya ka inyong napagaling ko rin po na subukan natin. Ngayon, tinanong ko si inyo, kinausap ko at ang sabi niya sa akin, gagamutin natin siya, tutulungan natin siya sa pamamagitan ng pananalangin. Pero kailangan nilang sumunod para malaman nila talagang ako ang gumagawa at ako ang gabay mo. Alam niyo po bang inutos sa akin, wag pa inumin ng gamot ang taong pasyente na halos umiinom kada oras ng gamot. Paano pag hindi uminom yun, nagsesensure? Sinusumpong. What if pag hindi pa iinumin ng buong araw na yun, ng isang gabing yun? Talagang pinabahan ko ako. Sabi ko talaga, naku, kilalang tao to, pwede tayong makulong dito, pwede tayo susihin. Isang araw, hindi natin pa iinumin ng gamot. Kada oras nga, umiinom ng gamot yan. What if pa kapag hindi pinainom na magdamag? Sabi niya, mananampalataya ka sa akin dahil ako ang masigit na nakakaalam para sa ikabubuti ng pasyente. Sabi ko, sige po, itataya ko po ang aking sarili at sa pananampalataya para po dito sa taong ito, pagaling lang po natin. Sinunod naman nila ako at talagang diniretsa ko po sila at sumunod naman po sa akin dahil nasuntok na sa buwan, dahil tanggap naman rin nila na may taning na ang buhay ng kanilang mahal sa buhay na yon. Sinunod naman nila na wag pa inumin ng buong magdamag ng gamot. At yung buong magdamag na yun, hindi sinumpong at hindi nag-say-sure. Talagang isang napakalaking himala na talagang pinaniwalaan ko si Apo Inyong na talagang nahandyang ka. Talagang hinawaan mo siya at binantayan.
At yung patuloy na, hanggang sa patuloy na inihilot ko, gumagaling. Ginagamot po natin. Pero yan ay isang kilalang tao. Opo. Kilalang tao po yung pamilya nila sa Valenzuela. Okay. So, after nung nasabi mong nagamot mo siya, tanungin ko lang, anong sakit niya? Cancer ba yon? Or parang, sabi po yung lupus, yung sa buto, yung hindi na makalakad. Lupus? Opo, yung lupus ba yun? Yung cancer sa buto raw po yun. Okay. Isa yun sa alam mo ba, ang cancer of the bone, isa yun sa pinakamasakit na cancer. Na kumbaga, pagkakaalam ko lang pag gumalaw kang ganyan, hindi mo talaga magagalaw yung katawan mo kasi konting galaw lang, sobrang sakit. Parang iisipin mo gusto mo nang mamatay sa sobrang sakit. Yun ang pagkakaalam ko. Pero siya na kumbaga nalagpasan niya yung na yon, yung sakit na yon, gumaling siya. Opo. At hanggang ngayon buhay na buhay. Talaga? So, pumunta dyan sa'yo, I'm sure. Actually, pumunta siya nung gumaling na siya, hanggang 2 years na gumaling, tapos hindi na. Siyempre, alam mo na yun, nung lumipat na ako rito sa Nabota, nung hindi na ako nagpupunta sa kanila. Okay. Maaring nakalimutan na tayo. For sure. I think hindi kanya nakakalimutan. Kasi, kumbaga, ikaw yung nagpagaling sa kanya eh. I'm sure hindi kanya makakalimutan. Kung hindi ka man siguro nakakontakt nila physically, deep inside, kung babae yan o lalaki, sa puso niya, nandun ka. Oo naman sure. Po. Alam naman po natin yun. Totoo po yan. Hindi nila makakalimutan po ako. Pero may mga pasyente ka rin pumupunta dyan na, for example, talagang desperado na talaga. Pero kahit na ano rin gawin mo, wala talaga. Talagang destined nilang mamatay. May mga ganun ba na pasyente kang Opo, meron po akong desperado na naging pasyente rito. Yung talagang nawawala na ng pag-asa, na talagang siguro talagang oras na nila. Pero alam mo po, dahil din sa tulong ng mensahe ni Apo Inyo na palakasin ko ang loob, nagbabago po ang paniniwala at pananaw sa buhay. Binibigyan ko ulit sila ng pag-asa, binibigyan ko sila ng isang salita na tatatak sa isipan po nila. So, ibig sabihin, wala kang pasyenteng hindi gumaling sa'yo. Tama ba ako? Opo, wala po. Tama po yun. Lahat? Opo, lahat po. Ginawan po natin ng paraan lahat yun. Kaya po, lahat ng yun ay may mga video. O yan, guys, si Madam Ice, dun sa sino man yung mga nanonood ngayon na merong mga taning na, pwede nyo siyang kontakin. So, anyway, sasabihin naman ni Madam Ice kung saan siya kukontakin later. So, mga guys, kasi ang kanyang patnubay, tama ba ako sa Tagalog ko? Ang kanyang patnubay ay si Santo Niño, ang mahal nating Santo Niño. Okay. Yung another tanong ko sa'yo is, paano ka manggamot ng mga may sakit? Depende ba yon sa klase ng sakit na na-acquire nila o iisa lang klase ang panggagamot mo? Depende po yan sa klase ng gamot na sakit ng isang pasyente. Maaaring ito'y physical or spiritual. Kaya po, depende po sa klase po ng paggagamot ng ginagawa ko. Okay. Tapos, may isa pa akong follow-through question, no? For example, syempre may mga pasyente ka na, kumbaga, desperado na pumupunta dyan. Pero, kasi kumbaga as a faith healer, kailangan yung pasyente mo talagang 100% naniniwala sa iyo. Pero meron ka bang na-encounter na sabihin nating pasyente hindi talaga siya naniniwala, kaya lang kailangan niyang pumunta diyan sa iyo is kasi kumbaga desperado na siya, gusto niyang mabuhay, gusto niyang gumaling siya sa kanyang sakit. Meron ka bang na-encounter na gano'n? Pero once na gumaling talagang bumibilib talaga sila sa iyo. Opo, nagkaroon po ako ng ganung sistema ng pasyente. Ibang religion pa.
ibang relihiyon pa, iba ang paniniwala niya. Pero alam niya at narinig niya rin siguro sa mga kaibigan niya o kakilala na nakapagpatunay na din. Kaya napilitan din siyang maniwala at subukan dahil wala na siyang choice. Ano ang sakit nito, yung pasyente mo na yon? Yung sa tiyan, sa cancer sa tiyan po. Cancer? Lumalaki po ang tiyan. Opo, lumalaki po ang tiyan niya. Okay. May tumor, malamang. Opo. May tumor po yung tiyan niya. So, ilang session mo yan na nagamot? Ilang buwan? O taon? Umabot po talaga ng 2 o 3 months. Dahil habang gamutan, hindi naman po ako, sabi nga, hindi tayo gumagamit ng siyensya, pero gumagamit tayo ng mga halamang gamot, mga herbal medicine na kailangan. At ang una sa lahat, ginagawa nating pananalangin. Okay. So, yun, nung nagamot mo siya in 3 months time, bumalik pa ba siya dyan sa'yo? Nagkasakit pa ba siya ulit o may mga kamag-anak pa siyang dinala para gamutin mo? Opo, bumalik po siya at marami pa siyang ni-refer sa aking mga kaibigan at kamag-anak. Na talagang siya rin ang nagpapatunay. Okay. So talagang himala yan. Himala yung talagang himala. Opo, ito'y gifted, hindi po binigay. Ito po'y kusa na nangyari sa buhay ko. Kumbaga parang commitment mo na yan eh. Committed ka na for that kind of profession. Tingin ko lang kasi siyempre yung panggagamot mo ay galing kay Santo Niño. Kumbaga parang divine healing yan. Tama ba ako? Divine Tama healing. Okay. So kasi tayo naman, bawat tao naman meron kanya-kanya rin tayong panggagamot sa ating sarili. Kahit na hindi tayo uminom ng gamot at meron tayong paniniwala na gagaling talaga tayo eh. Tama, di ba? Tama po. Meron tayong sariling healing power eh, ang lahat ng tao. Tama? Yes, po, madam. Sumunod na question ko sa iyo, madam, ay tumatanggap ka ba ng bayad? Like for example, yung mga pasyente mong especially mayayaman o sabihin nating napagaling mo sila, 'di ba? Syempre matutuwa 'yon. Magbibigay sa iyo ng for example, bibigyan kanila ng payment o tatanungin kanila o magkano ang dapat namin bayaran sa iyo. Tumatanggap ka ba ng bayad? Actually, hindi po masasabing bayad 'yon, maaaring donasyon. Kasi ako po, never po ako, pag tinanong po ako kung magkano or anong bayad, hindi po ako kumitibo. Ang sagot ko lang po, kayo po ang bahala kung ano yung bukal sa puso nyo. Never po akong nagpresyo, never din po akong tumanggap o nanghingi. Ang pusang loob niya, nabigay kahit ano po, kahit prutas, kandila, sige po, tinatanggap ko. Okay. So kung baga, kung ano yung bukal sa kalooban nila, kung anong kaya nila. Tama po. Paano kung kasi 'di ba may mga ibang manggagamot na hindi ko naman nilalahat, no? May mga iba lang talagang nagpepresyo. Pag ganon, may effect ba 'yan sa kapangyarihan ng panggagamot mo o wala? Actually kasi po, linawin lang po natin yung mga nanggagamot na humihingi. Kasi yung ibang talagang kakilala ko din, kasi po ang paggagamot lalo na spiritual, meron pong mga kaukulang ginagamit yan para sa orasyon o sa ritual na ginagawa nila para masigit silang mapakinggan at masigit silang mapalapit sa Diyos kung paano hilingin ang kahilingan ng isang pasyente. Meron po talaga sadyang ganun. Pero hindi po presyo yun, maaari po sigurong kailangan ng bagay na gagamitin at yung pasyente ang mag-provide kung kaya. Ngayon kung hindi naman po, daanin lang po sa dasal at pananampalataya. Okay. Pero yon, pag let's say, for example, tumanggap ka ng bayad, sabihin natin, nagpresyo ka, nawawala ba ang kapangyarihan nyo sa panggagamot? O pa rin, o hindi naman? Talagang maaaring mawala ang kakayahan kapag nagpresyo ka. Kasi hindi na pagtulong yun, kundi panghahanap buhay na. Okay. So, kumbaga yan, is sakripisyo, commitment sa habang buhay ka. Tama ba? Opo.
Okay. Aninawin ko lang po, sa tema po na kasi ng paggagamot ko, at lalo na mga delikadong bagay na yung may mga may tanim sa buhay, na may kailangan na talagang gamitin sa ritual o sa orasyon, sila po pinabibili ko ng mga bagay na kailanganin at ako lang po ang magdadasal at magsasagawa ng orasyon. Pero yung may mga bagay na sila, minsan malayo o sasabihin nila, hindi namin, paano namin mapapadala, malayo kami, nagbibigay din sila ng pera, pero yung eksakto lamang doon sa mga bagay na kakailanganin. Kasi hanggang maaari nga po, sila yung pinabibili ko, sila yung pinaghahanap ko, para mas alam nila at naintindihan kung para saan at kung ano yun, mga bagay na yun. Okay. So, kumbaga, in short, para dun sa ating mga manonood no, tsaka taga-subaybay, in short, dapat kung faith healer ka, as much as possible, hindi ka dapat nagpe-presyo. Tama ba ako? Yes, tama po. Okay. So, kumbaga, pwedeng donasyon, pwedeng bahala ka na, iabot mo lang. Tama po yun. Kasi may mga derecha. May mga derechang kasing tao na pwede bang walang bayad? Sabi ko, pwede naman no. Kung yun po ikaluluwag ng kalooban nyo at kung yun po ang dapat nating ipatunay sa inyo na ako hindi nangihingi. Pero kung gusto niyo naman po akong bigyan, hindi naman po ako tatanggi dahil hindi naman po ako nanghingi. Kasi prangkahan din. Hindi nga prangka ka po sila. Okay. Meron ka bang follow-up question? Meron ka bang mga pasyente na, kumbaga, nagpapagamot sa doktor at the same time nagpapagamot sa'yo, sabay? Wala bang nagiging effect yun? Wala naman po. Kasi ang sa akin po, talagang totoo po, ang mga nagpapagamot sa akin, hindi ko po tinututulang magpunta ng doktor. Kung maaaring ipapigil sa kanila ang papapadoktor. Kasi mas mainam po yun, sabay ang siyensya at spiritual. Nakakainom ang gamot sa katawan at nakakainom din ang dasal sa spiritual. Okay. And may tanong lang ako sa iyo, and I'm sure may mga nanonood sa atin na kasi kahit na 20th century na tayo ngayon at kumbaga computer age na tayo, 'di ba? Kumbaga high-tech na yung mga gamit natin. Katulad ngayon, 'di ba? Nasa kumbaga digital technology na tayo. Gaya ng ginagawa natin ngayon na nag-i-interview tayo sa iyo, in-interview kita through digital, virtual. Hanggang ngayon nag-i-exist pa rin yung like for example, kinulam, 'di ba? Or binarang, mga ganyan. Meron ka bang naging pasyenteng ganyan na naging problema, ganyan na naging kaso? Opo, meron po akong naging pasyente na kinulang po siya sa ibang bansa pa, sa Saudi. Sa Saudi Arabia siya, no? Opo, kinulang po siya. Sino nagkulang? Kinulang po ng, yung isang kasamahan niyang trabaho na negra, Africana. Pinalaki po ang tiyan niya. Opo. Opo, foreigner po. Marunong din magkulang niya ang Pilipina na yun. Opo. Talaga? Bakit siya kinulam? Inggit po sa trabaho. Dahil magkasama sila sa trabaho, tapos nung dumating siya doon sa amo niya sa Saudi Arabia, parang nag-iba na yung tingin ng amo niya sa negra at siya yung naging prioritize. Parang naging favorite siya yung Pilipina. Opo. May video po yun, yung Pilipinang yun. Nasa Saudi. Talaga? Opo, siya po yung may video. Siguro yung sa susunod na interview ko ulit sa iyo, sana mapagbigyan mo ulit ako, ipapalabas naman natin yung mga testimonies ng mga nagamot mong pasyente. Kumbaga, this will be the part 1 ng faith healing mo. Okay? So, paano mo siya nagamot? Paano niya nalaman na kinukulam siya? Actually, nung yung babae na yun, matagal na namin kilala, miyembro na ng isang samahan, yung hipag niya. Kumbaga nagamot ko na pa yung hipag niya, tsaka yung mga anak niya, nung panahon nasa Saudi na siya. Ngayon, may nagsabi sa kanya na, bakit hindi mo subukan kay kuya, kasi tawag nila sa akin, kay kuya, kay ako inyong, na lumapit. Ginamot ko siya as healing distance.
sa pamamagitan ng pangalan niya, birth date niya, picture niya, at yung mga bagay na ginagamit para sa orasyon, sa ritual, para kontrahin ang ginagawang ulam ng isang negrang Afrikana. So, maganda rin topic yan yung orasyon, ritual at orasyon Siyempre yung sa susunod nating sana available ka pa rin, Madam Ice, yung ritual at orasyon. Separate topic yan. Pero yun nga, paano niya na-discover na kinukulam siya? Ano naging sakit niya? Siyempre pag kinukulam, merong pwedeng sumakit ang ulo or let's say magkaroon ka ng sabihin nating ano ba to? Sakit na kahit na ipadoktor ka, hindi nila makikita na meron kang sakit. So sabihin it's normal lang. So paano niya nalaman na kinukulam siya? At mabuti at napunta siya sa iyo at nagamot mo. Nagkaroon po siya ng idea ng mga panahon na yun na siya'y nakukulam dahil nga dinudugo siya, hindi na tumihinto ang dugo, dinudugo raw siya, yung parang ang dami niyang regla, menstruation, na hindi tumitigil. And then, lagi siyang nananaginip, lagi siyang balisa, nananaginip siya ng mga insekto, may lumalabas pang daga sa katawan niya, yung mga iba't ibang insekto na kagaya ng ipis. Opo. Yung mga panahon na yun, kinuwento niya sa akin, at nasabi ko naman sa kanya, wala siyang kaalalam, na-describe ko yung gumagawa, tamang-tama naman doon sa kasama niyang pinagbibintangan. Okay. So, ilang buwan mo siyang nagamot? Kasi syempre parang naging, kumbaga, long distance, ano man tawag doon? Healing distance. Healing distance po. Ilang buwan mo siya nagamot? At syempre may balik yan kumbaga may balik yan dun sa nangkulam, di ba? Pag nagamot mo yung kulam niya, mababalik parang yung kung ano yung ginawa niya dun sa naging pasyente mo, kung sino man yung kinulam niya. Tama ba ako Sabi mo kung tama ako kung ano yung ginawa niya, yun ang babalik sa kanya. Tama ba yun? Tama po yun. Opo, ang kulam kasi o barang, kapag ginawa mo sa isang tao o gumawa ka ng bagay na ganoon sa isang tao, maaaring may balik yun sa kanya. Kasi yun ay isang pananalansa or parang gawaing hindi na maganda at hindi normal sa tao. Yun po ay tinatawag na karma. Okay. Balik, opo. Pero yung nangkulam na yon, let's say for example, napagaling mo yung kinulam niya, for example, through your faith healing, 'di ba? Tapos nag-bounce back sa kanya, 'di ba? So siya ang nagkasakit dun sa ginawa niya. Yun ba pwede pang may mapupuntahan ba siyang pwedeng gumamot sa kanya? At anong mangyayari? Opo, maaaring may papuntahan siya na masigit pa sa atin, na maaaring sabihin natin mas magaling pa sa atin, na parang makakatuklas ng ginawa niya na maaaring ibalik uli, pero hindi na mangyayari. Dahil sabi nga, ang liwanag ay liwanag, hindi pwedeng kontrahin ng kadiliman o dilim. Mas nananaig ang liwanag kaysa sa kadiliman. Pero nung gumaling yung sinasabi mong Pilipina na nasa Saudi Arabia, of course, may kwento rin siya sa'yo kung ano nangyari dun sa Negra. Opo, meron po. Ang kwento doon is laging may sakit. Laging may sakit. Hanggang sa nawalan na ng interes sa paghahanap buhay, hanggang sa umalis na doon sa trabaho. Pero siyempre, hindi nagpahalata dahil parang magiging guilty siya kung magpapahalata siya o magpapa-obvious. Okay. So, yun ang tinatawag na karma. And hindi lang yun. Nagutang ka rin sa Diyos nun kasi, di ba? Kumbaga, gawain ng demonyo yan. Demonic action yan So, of course, pagbabayaran mo rin yan pag namatay ka, di ba? Opo. So, yun. Now, may follow-through question ulit ako sa'yo. This is based on my experience naman, Madam Ice. I think that was 2 or 3 years ago na. Actually, dati, pag may mga ginagawa ako,
Meron, usually sa madaling araw ko ginagawa. Ngayon, nagkataon kasi, I forgot kung siguro 3 years ago na yun, 3 years or 4 years ago. Dito sa bahay na to, dito sa bahay na to. Actually, tinanong ko na rin yun kung ano ang ibig sabihin. Pero gusto ko rin malaman sa'yo kung anong ibig sabihin din nun. Nung napagod ako sa pag-i-email ko sa computer, nahiga ako sa sopa. Ito mismo, itong salas na to, nahiga ako sa sopa, and then nakatulog ako ng bahagya. Tapos, bigla akong namulat, no? Pagmulat ko, yung kumbaga yung pag natutulog ka, medyo bahagya lang parang kumbaga parang gising yung ano mo, diwa mo, tama ba yun, diwa? Diwa. Diwa mo, tapos medyo yung mata mo medyo bumuka lang ng konti. Parang kumbaga naantok ka pa rin pero ayaw mong buksan ng totally yung mata mo. So ganoon na nangyari sa akin. And then habang nakahiga ako dito sa sopa, merong maitim na usok. May maitim siyang usok na siguro parang ganito lang. Maitim siya na nandito sa dibdib ko. Umaano lang siya, tawag dito, parang yung lumilipad na, nandun lang, nasa tapat ng dibdib ko. Pero hindi naman ako natakot. Nung nakita ko yun, hinayaan ko lang, tapos natulog ulit ako. So, ano bang ibig sabihin ng ganun? Yung itim na usok siya, kumbaga parang pag nanigarilyo ka, di ba makikita mo yung smoke, parang ganun. Okay. Pero Apo, naitanong niyo po yun, yung po yung tinatawag na pinadadala sa pamamagitan ng orasyon. Yung po yung itim na usok na yun, yung po yung sakit o karamdaman o maaaring isang elemento na pinadala sa isang tao. Ano yun? Kulam din? Maaaring kung ganun, maaaring kung kulam, maaaring kung isang maaaring kulam, maaaring elemento na pinadala sa iyo ng isang may intensyon na masama po sa iyo mga time na yun. Okay. Pero actually, Madam Ice, meron dito sa Bulacan na manggagamot din. And sila yung nagbe-bless itong bahay ko. Itong bahay ko na to. Kasi before, nung paglipat namin dito, maraming ano dito eh. Ay, may nakita po ako dyan sa likod nyo ngayon. Sino? May nakita po ako. Isang batang lalaki. Sumisilip po. Oh my God. Hindi ko nakikita. Ay, wag mo akong takutin batang lalaki Hindi mo kita tinatakot. Kasi dito, actually, nung paglipat namin, kasi matagal nung nabili to nung kapatid ng husband ko, siguro ilang years na walang tao hanggang sa pinaupahan namin to. Opo. And then, napakante ulit ng 1 taon. So, paglipat namin dito, yun nga, may mga black shadows akong nakikita tuwing madaling araw. Minsan naman yung parang, ano bang tawag doon? Yung copycat, yung double ganger ba ang tawag doon? Double ganger. Yung kinokopya yung ano mo, yung sarili mo. Yung itsura, yung kasama sa bahay, yung mga ganun po. Kaya naman, ginagaya yung boses, yung mga ganon. So, nagkaroon ng sakit kasi yung husband ko na malubha noon, nung time na yon. I think that was 2013. Tapos, nung dinala ko nga siya sa hospital, siguro almost 1 month kami sa hospital. And then, nung gumaling siya, pumunta ako doon may nakapagsabi sa amin na dalhin ko rin siya doon sa manggagamot na dito rin sa Bulacan. So, nung dinala ko siya, yun nga, ang sabi, kasi meron siyang pinutol na puno dito sa tapat namin. Kasi yung puno na yon, every time na masama ang panahon at kumikidlat, tinatamaan siya ng kidlat. Tapos yung mga appliances ng mga kapitbahay naapektuhan. So ang sabi ko, syempre maapektuhan din tayo yung mga computers ko. Sabi ko gano'n, baka may masira. So pinutol niya. Hindi siya nag-alay, hindi siya nagdasal. So siguro parang ano bang tawag doon? Ano bang tawag doon? Yung baka may nakatira, 'di ba, na disturbo, 'yon. So kaya siya nagkasakit. Pero ang findings ng doktor,
nagkaroon siya ng appendix kaya tinanggal yung appendix niya. Now, nung dinala ko siya doon sa manggagamot na yon, sabi ng manggagamot, siguro mas maganda i-bless din yung bahay. I-bless din yung bahay. Okay? So, nung pinapunta ko nga sila dito, yun nga, marami silang nakita, puro mga black. Pero I hope sana yung nakita mo na bata is hindi siya black. So, yun, isa yun sa ano. So, nung binless yun, tapos actually naglagay sila ng para mga stickers dito. And then, may mga stickers para hindi pumasok yung, alam mo na, yung mga bad spirits. So, na-lesson yung mga pangitain namin, o minsan naman yung na-lesson din yung paggagaya ng boses, o na-lesson din yung nakita ko siya pero hindi naman may naging time na ganoon na usually madaling araw ako gumagawa. And then tawag dito syempre ako lang mag-isang nag-email at gumagawa. Minsan patay ang ilaw. So ang ginagawa ko kasi para lesser yung electricity ko, pinapatay ko lahat. So, kumbaga, yung liwanag, yung computer lang. So, minsan, makikita ko, merong lalakad dito na itsurang lalaki, anino. So, I thought, sasabihin ko siya, Love, ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Oo, gising ka na pala. Ganon. Pero pag pupuntahan ko naman doon sa kwarto namin, andun siya tulog. So, yun. Isa yun sa sinabi rin nung nag-bless, yung manggagamot, na yun nga, may mga bad spirits na nandito sa bahay natin before. Pero nung nagamot na siya, na-cleanse nila, kumbaga inanuhan ng yung insenso, tapos ilagyan ng mga stickers para bawat kanto ng bahay namin para hindi siya, kumbaga, hindi na bumalik yung mga bad na elemento, bad spirits, yung mga ganun, bad ghosts, ganyan. So yun. Kaya lang, sabi nga nila sa akin, dapat every year, ipapabless mo yung bahay. Kaya lang, unfortunately, itong year na to, 2020, hindi ako nakapagpabless. Ngayon. Kaya siguro, baka before the end of this year, magpabless ulit ako. Kasi, ayun ang sabi rin nila sa akin dapat yan, yearly, pinapabless mo para, kasi hindi mo rin masabi, baka may mga nakakapasok, ganon. So, tsaka meron siyang binigay sa akin na parang, not necessarily medalyon, parang may dasal. May dasal siya. Yes. Ito yung palagi kong, kaya mapapansin mo, meron akong hindi ko na lang ipapakita. Siguro isa pa rin yon na kaya hindi siya nakapasok yung usok na itim. Kasi dahil dito sa suot ko. Sa payo. So yun. So ano masasabi mo doon? So it's parang may kukulam sa akin. Isang sakit yun na gusto pumasok sa katawan ko pero hindi siya nakapasok. Ganun ba yun? Opo, kasi elemento yun na elemento ng engkanto na nagmula dyan sa loob ng sa bahay nyo. Yung sinasabi nyo nga, nasa puno. Kasi yung bahay nyo noon, hindi pa nakikita ko yan. Nang hindi pa yari is punong-puno yan ng mga damo, ng mga parang puno-puno. Yung nakikita mo dito? Na yan. Ang nakikita po natin dyan, sa may kusina, sa may sala, at sa banyo. Puro damo? May nakikita po tayong elemento kasi noong araw nakikita natin dyan na wala pang bahay yan is nakikita natin, naabot ng isipan natin is bakanting lote na puro damo na parang tapunan ng mga basura at ng hayop. Patay na hayop. Okay. Kaya yung mga nangyari dyan is talagang tinamugaran talaga ng mga ligaw na elemento. Okay. Pero yon, if ever, hindi na siguro, kung lagi ko naman pinapabless tong bahay namin, hindi naman na siguro babalik yun. No? Opo, mas mataas ang pananampalataya at paniniwala, ang lakas talaga ng tao kaysa sa elemento. Pero nakita mong dito, yung sa likod ko, opo, sa may likod. Opo, lalaki po, parang bata, hindi naman siya sasabing bata, parang binatilyo na. Lalaki na itim. Hindi ko nakita. Itim? Opo, itim po siya. Yan po yan, engkanto po yan. Ganon? Oh my God.
Kasi pag itim, hindi ko, kumbaga, hindi siya maganda. Kumbaga, Opo. parang, maganit. Alam mo yung word na maganit? Maganit Opo, sa malas. kabayan. Malas. Yes. Mabigat. Totoo yan. Ako, kailangan ko pala ulit ipa-bless to ASAP. Tumbahin Opo, na. pabilis niya as soon as possible dahil kaya niya nag-interview kayo sa akin. Siguro alam niya na meron kayong ini-interview na may kaalaman, na maaaring mabigyan kayo ng kaalaman at ng idea. Kaya siya sumisili. My God. Wag naman sana, no? Have mercy on me. Have mercy on me. Ganon. Yes, naman. Hindi kayo magagalaw niyan. Okay. Kumbaga, may ano ka rin ba? Meron kang binibigay na parang orasyon o let's say parang, ano bang tawag doon? Opo, Latin. Nadasal po yan. Pangontra po. Pangontra sa kanya, no? Pag ano bigyan mo po, sige po, isesend ko po sa inyo yung Latin para po sa kanilang pangontra. Okay. And then, siguro last and final question ko, may dalawa pa pala. Last two final questions is, paano mo mapapanatili ang iyong kapangyarihan sa panggagamot? And last question is, pwede mo ba itong maipamana? Kung oo, kanino mo maipapamana yung talent mo na ganyan, yung panggagamot as a faith healer? Okay. Napapanatili natin ang ating paggagamot sa pamamagitan po ng debosyon. Debosyon na kung saan sinusunod mo ang mga pinagbabawal at ang mga bawal na gawain. Tulad po ng mga hindi mga magagandang gawain ng mga tao na pagsusugal, sabihin na natin lahat. Kasi marami kong binago sa buhay ko mula nung tinanggap ko ang misyon na to. Inanatili ko to sa pamamagitan ng mataas na debosyon at misyon. Pupunta po ako ng Bundok Banahaw at sa mga lugar na kung saan may mga milagrosong lugar. Marami po tayo napuntahang mga milagrosong lugar at nagdidebosyon po tayo. At kada po alas 6 ng gabi, alas 12 ng hating gabi, tayo po ay nananalangin at patuloy na kumakarga ng kanilang kapangyarihan at patnubay. Okay. So, yan yung way para mapanatili mo yung pagiging effective faith healer mo. What about yung pagpapamana? Meron ka bang naiisip na pwedeng pamanahan yan? Actually, meron ang paggagamot, maaaring nauuwi na namana, maaaring kagaya nga sa akin, gifted. Pero yung ibang namana is talagang pipilitan sila or maaari talagang may kasunod na manggagamot sa pamilya. Ang sa akin naman daw po, ayon sa aking gabay, maaaring may gumanap sa isa pamilya ko na maaaring pamangking ko na hindi ako pwedeng mamili na kusa kong ibibigay. Kasi yung mga ganyang bagay, hindi po tayo pwedeng mamili ng taong pagbibigyan, hindi po tayo pwedeng magpangunahan ang kagustuhan ng Panginoon kung sino ang gusto nilang sumunod sa aking yapak. Kaya kung ano man po yung iuutos at gagabayan ko na lang po kung sino man po yung sa pamilya ko. Okay. Pero sa ngayon, may nakikita ka na mahilig sa ganyan na kumbaga, itong pamangkin ko o kamag-anak ko na to, ito yung pagtatransferan ko ng pagiging faith healer. Meron na po. Meron na. Meron na po ako nakikita ang sa kanya. O hindi pa. Nakikitaan ko na dahil gumagawa na rin ng pating paghihilot, nakakatulong na rin siya kahit paano. At nakakagaling naman siya. Okay. So, dumating na tayo, Madam Ai, sa final part of our program. So, ano yung parting words mo sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga manonood? Anong masasabi mo sa kanila? Last parting words. Okay. Para po sa mga nanonood, sa mga tao na nawawalan na ng pananampalataya o tiwala sa kanilang mga karamdaman o sa kanilang mabibigat na problema sa buhay, lagi na lang natin iisipin na kung may gabi, may umaga. At lagi pong naririto po ako na handa pong umunawa at nagbigay po sa kanila ng advice kung kinakailangan nila. Ay
lagyan na po nila ng paniniwala at pananampalataya sa Diyos at Diyos Ama. Okay, so maraming salamat Madam Ice Gabriel sa topic na na-share mo sa amin about faith healing. So alam ko na nagustuhan ito ng ating mga manonood dito sa ating programang Gabi ng Kababalaghan. And ako po ay nagpapasalamat muli sa Channel 31 Online TV at muli nitong naipalabas ang aming kwentong Gabi ng Kababalaghan. So sa ating mga taga-subaybay, kayo ba ay may mga nakakatakot na karanasan o mga na-experience about sa multo, elemento, at iba-iba pa na mga paranormal experiences? Halina't ipadala nyo sa amin ang mga nakakahilakbot ninyong kwento at video upang aming maipalabas dito sa aming programang Gabi ng Kababalaghan. Maaari po ninyo itong ipadala sa aming FB page, Multo, Kababalaghan at Elemento, o mag-email sa gabinangkababalaghan@gmail.com. Ang programang Gabi ng Kababalaghan ay co-produce ng The Philippines Event News TV at Channel 31 Online TV. Maraming salamat muli Madam Ice at napagbigyan na po kami sa inyong pag-guest dito sa amin at sana makapag-guest muli tayo. Ito ay part 1, 'di ba? Part 1 ito ng faith healing. So yung part 2 natin, sana maging available ka ulit para yung mga testimonial naman ng iyong mga nagamot o inyong mga pasyente ay maipalabas naman din natin dito sa programang Gabi ng Kababalaghan. So, ang Gabi ng Kababalaghan ay naipapalabas ng Channel 31 Online TV tuwing Sabado ng gabi simula 11 p.m. hanggang 12 midnight. So, Madam Ice, sabay tayo na magsabi ng tayo ay manood tuwing Sabado ng Gabi ng Kababalaghan. Kababalaghan. Okay, sa mga sumusubaybay, thank you po at salamat. Bye! Thank you, Madam Ice. Bye! Thank you po.